Hello everyone! Kung natatandaan po ninyo ang video ko nung nakaraang araw about depression, doon po tayo sa day 2, yung ating pong practice self-care na mayroong 4 na klase. At ito po yung exercise regularly, healthy eating, sleeping hygiene, and mindfulness and relaxation technique. Yan po yung 4 na bagay or tips na sinabi ko po sa inyo. So ngayon po, parte po ng practice self-care ang aking uunahing bibigyan ng katarungan of the day. Or this is all about exercise. Yes po. So for today's video po, exercise po muna kasama po sa practice self-care. At unang-una po dyan ay aerobic exercise. Yes po, aerobic exercise is certified na nakakabawas po sa depression, like katulad ng paglalakad. Ang paglalakad po sa araw-araw, kahit yan lang po ang gawin ninyo ay mabisang paraan upang mabawasan ang inyong depression or mapabuti ang wings ninyo, mood sa araw-araw. Nakakabawas po ito ng mga sintomas na depression na meron tayo. Yung mga sintomas ng depression, nababawasan po kapag po kayo ay naglalakad-lakad. At least 1 hour, do it po every day. Second po, pagtakbo. Ang pagtakbo ay nakakatulong din para mapabuti ang cardiovascular health. Nakakabawas din po ito ng stress. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo na ang stress at depression ay magkamag-anak. So this is also very important, yung pagtakbo. Number 3, pagbibisikleta. Yes po, pagbibisikleta. Kung kayo po ay magaling magbisikleta, mga kaibigan, umpisahan nyo na po dahil malaking tulong po yan. Dahil ang pagbibisikleta ay isang paraan para mapabuti ang cardiovascular health natin. At ito po ay nakakabawas sa sintomas ng ating depression. Yes po, 'di ba po kapag nagbibisikleta kayo, 'di ba? Yung buong muscles ninyo ay talaga namang gumagalaw. Next po, sa practice self-care ng exercise ay mind-body exercise. Ito po yung yoga. Ang yoga ay napakabuting paraan upang mapabuti ang ating flexibility, balance, 'di ba? Yung lakas. Ang mga ito po ay nakakabawas din ng sintomas ng depression. Pangalawa po, yung Tai Chi. Ang Tai Chi ay isang mahusay na pamamaraan upang mapabuti ang balance also. Yes, that is very important. Another again, relaxation. Nakakabawas din po ito ng sintomas ng ating depresyon. At kasama na rin po dito sa Tai Chi yung flexibility. Next po ay ang straight training exercise. Oh my God, this is my favorite. Ang weightlifting. Pero hindi ko pa ito na-try, ah. But, based on my own research, this is the best. Ang pag-weightlifting ay the best. Nakakatulong ito at nakakapagpabuti ng ating mga muscles, 'di ba? Yung lakas. 'Di ba? Nababawasan eh. Kapag 'di ba pag nag-exercise tayo, buong katawan natin gumagana. So yung mind natin sumusunod, 'di ba? Ang body weight exercise. Ang body weight exercise katulad ng push-up, squat, at kung ano-ano pang klaseng exercise na kaya niyong gawin by yourself, yan po ay nagpapabuti ng ating muscle strength. Nababawasan din po ang sintomas ng depression kapag ginagawa niyo po yan. Next, ito po ay tatawagin nating low impact exercise. 1, swimming. Ang swimming ay napakabisang paraan upang mapabuti ang cardiovascular health at nakakabawas din po ito sa ating depression, di ba? Kaya kung mahilig kayo mag-swimming, why not swimming every day? Go and enjoy, di ba?
Pangalawa rin po dito sa low impact exercise ay ang dancing. Yes, kung may talent kang sa pagsasayaw, sumayaw ka kaibigan. Do it by yourself. Sayawan mo ang depression na yan para ma-defeat mo siya. Dahil ito ay nakakapagbigay ng magandang mood sa ating sarili. 'Di ba? Ang mga tips pong ito na aking sinabi ay simulan niyo na po sa maikling session. 'Di ba? Hindi po natin kailangan i-rush ang pag-e-exercise upang makapag-adjust ka, hindi po. Pangalawa po, hanapin ang exercise na gusto mo. Hanapin ang exercise na gusto mo upang makapag-maintain ka ng motivation for yourself. Siyempre, mag-ingat sa sarili. Ingatan mo yung sarili mo. Lalahanin mo na kailangan mong matutunan ang tama or tamang way para makapagpakalma sa'yo ang lahat ng gagawin mo sa mga panahong sumasayaw ka, nag-e-exercise ka, nagsuswimming ka, sumasayaw ka, nagta-tai chi ka, nag-yoga ka, nagba-bodyweight exercise ka, weightlifting, 'di ba? Paglalakad-lakad, pagtatakbo, pagbibisikleta, lahat po ng aking nabanggit ay part of practice self-care. Ito po ay ang number one na sinabi ko sa inyo sa practice self-care, ito po ay exercise. Tandaan po ninyo na ito ay makakabuti sa ating katawan, sa ating mood. Kaya ano man po ang nakakapagpasaya sa inyo, dancing, swimming, whatever exercise, do it for yourself. Love yourself. Di ba po? At I promise po, gagaan ang inyong pakiramdam. So ito lamang po ang video na may share ko sa inyo sa 4 na tips sa practice self-care na binidyo ko last day. So bukas po, bibigyan ko ng katarungan yung ibang practice self-care na aking nabanggit dun sa 4. So for today's video, this is all about exercise. Thank you so much mga kaibigan, and I hope na enjoy yung panoorin ng aking video, at please subscribe my YouTube channel for more tips na aking ibibigay. Ulitin ko po, hindi po ako doktor. Ang mga sinasabi ko po dito ay based on my own experience, base lamang po sa doktor na nagsabi sa akin na aking ginawa at ni-apply sa aking sarili para ma-defeat ng tuluyan ang depression na ito. So go for the goal. Go for the goal, girls. Kaya niyo yan. Thank you and God bless you always. Bye!